Treasure Hunting Weekend, ito'y part 4 video ng ating video tungkol sa treasure on the waterfalls na ang pinagbasihan namin sa pagganap ng mga marker ay mapa ng ating katingats. At natapos na kaming mag-survey sa baba ng waterfalls. Ngayon ang inakyat namin, last video, ang tuktok ng waterfalls. Nakalagay sa mapa na mayroong old tree at nakita nga namin ang old tree na ito ay dead old tree na, patay na siya at talagang very centennial, malaki, mataas at marupok na kahoy. Okay, kaya ito hingiin natin sa mga nakatira dyan na hindi nakikita na sana naibigay nila kasi na-detect na natin yan na area. At ulitin natin kasi magtaka kayo sa mga area kapag i-detect ninyo yan ngayon o kahit i-scan nyo ngayon na araw na ito, sabihin natin very positive ngayon na araw, kahit ulit-ulitin mo yan, basta ito lang na araw, ulit-ulitin mo yan 3 beses, 4 na beses, pareho ang resulta, sabihin natin positive. Pero pagbalik mo after 1 week, kapag i-detect mo ay wala na siya. Nangyayari na ba yan sa inyo? Sa amin palagi. Kaya ako'y naniniwala na mayroong mga nagmanipulate niyan, mga forces of the other side, the other dimension. Sila yung nagmanipulate ng mga gamit na kung ayaw nila ipakuha ay hindi nila ipadetect, at kung gusto nilang ipakuha, ipadetect nila yan. Ngayon ang iniisip ko dyan, yung araw mismo kung saan positive ang detection, yan na araw nyo umpisahan paghukay or hukayin, kasi binigay na sa araw na yan, given. Sabi ng kasama ko, given na yan sir. Given nga, itong araw na ito mismo na na-detect nyo or na-detect namin. Kasi kung balikan yan, wala na yan. Ilang beses na yan na nangyari sa amin. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, kung itong araw na ito ma-detect, dapat ipahukay natin itong araw mismo na ito. Kasi given siya. Baka next day mag-iba ang isip ng mga nagbabantay dyan at hindi na yan ibibigay. Kahit yung LB16 namin, inuulit-ulit namin yan 3 beses, 4 na beses sa isang araw, positive talaga siya. Ngayon ang balikan namin ay wala na. Paano kaya nangyari? Kaya nga sabi ko, baka may araw na gustong magpa-detect. Nakapag-detect kami ng magagandang detection tuwing Lunes at Martes. At ang ibang araw wala na, negative na. Kaya pwedeng sa araw din yan, or pwedeng meron talagang nagmanipulate. Mga invisible entities, hindi nagigita. Hinaharangan nila yung mga signal, pinapaikot nila yung mga gamit kahit wala diyan. Ibig sabihin, pinaglaruan tayo ng mga hindi nakikita. Hindi ako naniwala yan noon. Pero dahil sa mga ganitong pangyayari na nawawala talaga, ang detection nawawala, ang scanning nawawala. So ibig sabihin, may nagmamagic. Okay, itong panahon na ito, ang gamit ko ay mga manual lamang at mga metal detector na deep seeking din. Wala pa kaming proton dito. Pero makapag-detect naman ng mga gamit na ito. At sa tulong ng ating analysis, kailangan din kasi ng analysis yan. Kahit na mayroong scanner ka, kapag hindi mo ina-analyze ang lugar, ay pwedeng madidikoy ka.
Ito yung old tree, hindi ko alam kung anong tree yan kasi walang mga sanga. Palagay ko tuog yan, pero patay na talaga siya. Sabi ng kasama ko dito ay may nagukay daw dyan under sa tree noon. Kaya pagkatapos ng test dig namin dito ay punta namin yung under the tree kung anong meron dun. Kasi napakalaking mga ugat ng kahoy na yun at nasa gilid siya ng pangpang. Kaya mahirap maghukay doon. Isa pa, delikado kasi gugulong ka doon sa baba kasi napakataas niyan. Pangpang yung gilid niyan. Sa unahan naman ito ay may bato na nakaturo yan sa baba sa waterfalls. Kaya merong triangulation yung bato sa waterfalls sa ibabaw. Itong grupo ng kawayan at yung old tree. Triangulation siya, meron kasing mga kawayan dito. Ito yan, malaking bato yan. At nakaharap yan doon sa baba. Dito papakita ko sa inyo gaano kataas ito. Itong dito. Diyan, makikita na diyan yung baba. Yan. Hindi nga lang siya gaanong deadly tingnan kasi merong mga damo. Ay merong mga ganyan, mga baging. Pero kung wala yan, kitang-kita talaga yung baba. Estimate ko ay nasa yan. Mga 300 meters siguro pababa. Kasi nang inakyat namin yan noong unang video natin ay umabot kami ng halos 1 oras, mga 45 minutes sa pag-akyat. Kasi nga mahirap akyatin. So estimate ko na sa 400 meters or 300 meters ang taas niyan. Ang taas ng waterfalls. Okay, so start na pag-test dig na nating kasama. Shout out sa ating mga kasama dyan. Sina Armand at Dudoy. At iba pang katiats natin na kasama. Si Titing. At si Mars. Okay, shout out sa inyo guys. At kay Juban. Eto, start na tayo. Ito yung parte na malakas ang detection. Bilis maghukay itong kasama ko. 1 meter na kagad. 1 oras pa lang. Merong kaagad bato na alam niyo mga katiyats, ang mga bato na kapag nasa ilalim yan ng lupa, kapag nasa 1 meter o 2 meters deep, ay magkaroon na yan ng magnetism. Tanghalian na pala, kain muna kami. Masarap ang pagkain kapag nasa bundok. Yan masarap yan. Kapag pagod ka at nasa bundok, presko, parang picnic lang. Ay merong magandang sign, yung dilaw na paru-paro. Merong nagsasabi na sa baba daw nito mismo, doon sa ground level, sa baba ng waterfalls. So kung ground level yun ay nasa, estimate ko lang, 300 to 400 meters pababa. Kasi tinabunan yung entrance sa waterfalls. Kaya ito yung sentro papunta sa tingin namin yun ang lugar na merong kuweba. Yung left side ng waterfalls.
So ito yung sa itaas niya. So kung dito dadaanin ay napakalalim. Kaya hindi pwede dito. Ang ating inaano lang diyan, hinahanap ay baka merong giveaway kasi merong dead old tree. Merong creek at merong kawayan. Kapag wala tayong makita sa 3 meters ay tigil na tayo. Ito na panahon kasi itong mga kasama ko ay walang bayad naman yan. Talagang naghuhukay yan para makakita, makahanap. Hindi yung naghuhukay para magkapera. Ang iba kasi kapag sumasama ay magpapasweldo ng 400 to 500 libre kain. So hindi na yan treasure hunting, ano na yan, trabaho na yan. Malulugi diyan ang financier kapag ganyan. Kung halimbawa sumasama kayo sa treasure hunting ay dapat pang allowance lang ang hingiin sa financier. Sabihin natin pambili bigas at ulam. Hindi yung ang hingiin ay minimum wage na 450 to 500. Paano kung merong makuha, nagpapasweldo? Kung may makuha, wala kayong hati kasi sinusweldohan kayo. Kaya maganda, allowance lang. Kasi kapag may nakuha, kapag ako ang kasama, kapag may nakuha ay pareho ang sharing yan. Kahit ako yung nang-analyze, ako yung malaki ang trabaho, pero pareho ang bigay ko sa mga kasama ko. Kahit sa naghukay, pareho yan. One share. Kaya sa kung ako naman ang magbigay ng allowance ay pambigas lang talaga. Hindi yung minimum wage. Kasi kung may makuha ay pareho naman ang sharing. Alright, so positive ang detection dito. Ilaw lahat ng LED ng Geotech LED system. Nokta Macro yan na brand. Nabili ko sa Bourbon Electronica. At kung gusto niyong bumili, marami tayo doon na bagong mga gamit. Ito kasi yung unang lumabas sa Nokta Macro. Ngayon, meron ng mga mga screen, mga display na makikita. Tawag lang kayo kay Roniel 097566753030 para sa katanungan ng gusto nyong mabiling mga gadget. Alright, so approved. Positive ang ating detection mga katiyats. At balikan namin yan in next week. Okay, at ako'y magpaalam na. God bless us all. Ingat kayong lahat mga katiyats.